Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na mga bangag kayo, lahat tumakas na. Binigla ang palasyo. Yan mga kababayan, Duterte lang ang di bangag, ebidensya nilabas na. Ayan mga kababayan, dahil nga po yan mga kababayan, ito bibigyan po natin ng reaksyon itong si dating Pangulong Duterte. Ito po yung sinasabi kong ebidensya na hindi po bangag ang Duterte. Ibang-iba po ang ginagawa ng administrasyong ito sa kanilang Vice President kontra sa ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanyang Vice President na si Leni Robredo. Ito, magkaibang magkaibang kulay, magkaibang partido pa ito. Pero mamaya ipapakita po natin kung paano dinala or yung sinasabi nating yung tamang serbisyo para sa ating mga kababayan, no? Mamaya ipapakita po natin yan at ito pa mga kababayan. Nako, itong sinasabi kong mga bangag talaga mga kababayan, kasi ito pong siya Yusek Saavedra, no? Sa Avedra. Ng ano ba ito siya? Executive Director ng Dangerous Drugs Board. Yan mga kababayan, si Yusek Saavedra. Sabi niya po, marami ng lugar ang pulburon free under President Marcos Jr. Nako po. Mukhang nasa ibang planeta itong si Yusek. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon niya. At ito nga mga kababayan, simulan na po natin dito po kay former President Duterte. Kung paano niya po dinala or paano niya, di ba, tamang serbisyo para sa ating lahat, di ba? Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito, deka lang Ito talaga ang sampal sa pagmumukha ng administrasyong ito. Ito, pakinggan natin. Alam mo, mayroon talagang taong gago. Si Leni was calling the private sector na magtulong ng tulong. Tama yan. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao, yung sa hirap. Ngayon, ito naman, may tao ako na abogado sa PACC Commissioner Manolito Luna. Gusto niya na ipaimbestiga si Leni kung bakit nagsulisit. Anak ka na. Kaya nung narinig ko, sabi ko, fire him. As of this moment, he's no longer connected with God. Alam mo, trabaho rin. Ako, when panahon na i-criticize ko si Leni, ganun na lang sometimes the language that I use is very. Pero itong panahon na ito, nawala ang kasalanan yung Vice President. Ano nga na magtulong? Bakit ipa-imbestiga mo? So yan mga kababayan, yan po ang sinasabi kong totoong pagsiservisyo na sa ating bansa. Hindi po tinitingnan kung magkaibang kulay man kayo. As long as you are doing your best, no? In accordance with the law. Yan ang ating dating President Duterte, diba? Hanga-hanga mga kababayan. Ngayon, anong ginagawa nila sa ating Vice President? Nagtatrabaho ng maayos ang ating Vice President. Pero bakit ganito ang ginagawa nila? No? Ginigipit. Kaso dito, impeachment na to. Wala talagang patutunguhan ng ating bansa, no? Sa totoo lang, real talk mga kababayan. Sa administrasyon po ni President Bongbong Marcos Jr., wala pong patutunguhan ng ating bansa. Bakit ko po nasabi yun? Hindi naman sila nakatutok na to make the country progressive mga kababayan.
Saan po sila nakatutok? Durugin, sirain ang kanilang mga kalaban sa politika. Sino ang magbe-benefits niyan? Taong bayan ba? Hindi, sila lang po mga kababayan. No? Sila lang. Hindi po taong bayan ang magbe-benefits. Ha? Kapag pag ganyan ang ginagawa nila. Unlike po ng nakaraang administrasyon, nakafocus, no, sa future ng ating bansa. No? Kahit may pandemic, nakafocus pa rin sa mga proyekto na pwedeng pakinabangan. Ha? Hindi lang talaga pwede, talagang pakikinabangan ng taong bayan. Pero ngayon mga kababayan, walang pandemic. Saan sila nakatutok? No? Kay Vice President Sara Duterte, sa mga Duterte, to pin down Duterte. Yan po ang nila ang sakit lang, no? Para nun po sa mga nanonood na mga loyalista dito sa ating sa ating channel. I know, masakit po talagang katotohanan, pero that's the reality, no? Yan po ang totoo. Hindi po sila nakafocus, para gawing progresibo ang ating bansa. They don't think about the future of our country, of our kids, no? Of our children, mga apo natin, kung magkakaapo pa tayo. Diba? Oh, diba? Sure yan, mga kababayan, magkakaapo po tayo, pero dito magsisimula kumbaga ito ang magiging pundasyon, no? Maganda na sana yung dating administrasyon, kitang-kita mo na yung foundation, no? Okay na sana yun, no? Pero ngayon parang yung foundation ngayon, yung pundasyon ipinundar ni dating Pangulong Duterte noon, inaanay po, no? Kaya posibleng bumagsak, bagsak talaga. Ito pa naman hindi basta-bastang anay, no? Yung mga anay na ito may pagkabuhaya. You know what I mean, mga kababayan? Itong mga anay na ito may pagkabuhaya. Kaya bagsak agad ang ipinundar, ni dating Pangulong Duterte. And mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At itong sinasabi kong bangag. Isa rin po itong bangag at hindi natin alam kung nandito pa ba ito sa ating planeta. Ito pong itong tao ito, mga kababayan. Sabi niya po, itong si Yosek Earl P. Saavedra, Executive Director ng Dangerous Drugs Board, mga kababayan. Ano po ang kanyang sabi? Ito mga karibin natin. Marami ng lugar ang drug-free under President Marcos. Yan mga kababayan. This marks a significant shift toward compassionate and sustainable strategies to promote healthier and safer communities. Yan na naman tayo, no? Sa safer communities. Ay nako, ito lang ang masasabi ko mga kababayan. Sila lang po siguro ang nakakaramdam, no, ng safe community. Paano hindi po sila magiging safe? Sa mga subdivision may security guard, no? Hindi ka makakapasok kung wala kang hindi ka talaga doon nakatira, di ba? Pag lumabas naman sila ng bahay, nakakotse, safe na safe po sila. Paano yung mga naglalakad sa kalye, di ba? Ito pang sabi niya mga kababayan, together, let us build a resilient nation through effective, health-based, and community-centered solutions. Yan mga karibin natin. Ay nako, saang planeta kaya ito? Ano sa palagay niyo mga kababayan? May tama ba? Or siya may tama? Diba? May tama ba itong sinasabi niya? Or this is all false mga kababayan? Yun yung sabi ko kanina mga karibin natin na sila lang ang nakakaramdam ng safer community. Kasi, magiging naman ang mga bahay ninyo. Kung kayo nakatira sa subdivision, meron pa kayong mga security guard. Malamang kayong mga politiko at mga opisyal ng ating gobyerno, meron po kayong mga security guard. Maybe, those also na yung mga anak ninyo, meron din mga bodyguard. Diba? Kaya, safe na safe talaga kayo. Pero paano naman po kami mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan? Tayong mga ordinaryong Pilipino na kung saan naglalakad sa gabi para umuwi sa bahay galing sa trabaho. Diba? Yung mga anak nating nag-aaral sa gabi, no? Kasi nagtatrabaho sa araw. Yung mga night shift, mga kababayan, no?
May mga ganun eh. At eto pa, kung talagang totoo yung sinasabi mong marami ng lugar ang pulburon free, ang implication lang po yan, magliliit sana or bababa ang crime rate. No? Pero bakit lumala? Base po sa mga balitang ating nakikita sa mga mainstream media at maging sa social media, mga kababayan. Meron po tayong nakikita mga balita na, nako, sinabi ko nga nung last vlog natin na kung sa panahon po itong dating Pangulong Duterte, itong nang rape ng bata, ito pong ng bata, nayuta ka, hindi ka nasisikatan ng araw. Di ba? Kasi galit na galit din si former President Duterte. Pero bakit ganun? Sinasabi niyang drug free pero may mga high school students tayo. May mga high school students na nahulihan, mga kababayan, ng mga pulburon. Ganyan ba ang drug free? Baka nga sa ibang planeta galing ito, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Well, anyway, ano pong inyong opinion, reaction dyan kay sino kaya? Si Yusek Saavedra ng Dangerous Drug Board Executive po yan. I-comment nyo na lang po sa baba, okay? At ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media sa lahat ng nangyayaring tensyon ngayon sa politika. Sa dalawang pinakamataas na namumuno sa ating bansang Pilipinas at sa sunod-sunod na paghain ng impeachment complaint sa pangalawang pangulo ng mga magkakaliwang grupo na alam naman nating kumakalaban sa gobyerno na siya namang isa sa propaganda ng pangalawang pangulo na supilin ang magkakaliwang grupo. At ngayon, Iglesia ni Cristo na tutol sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, magsasagawa ng malawakang rally para sa kapayapaan ng ating bansa. Pagkatapos hainan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, mga kongresista lumusob sa Malacanang. Totoo kaya ito, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, sa programa ng Net25, kinumpirma ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ang kanilang grupo ng malawakang rally bilang pagkontra sa mga impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte at bilang pagpapakita na rin ng suporta sa pakiusap ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya pabor na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil di umano ang hakbang na ito ay walang maidudulot na mabuti sa ating bansa at mas marami pang mahalagang problemang dapat atupagin at dapat haharapin ng mga namumuno sa bansa. Kaya't ayon naman di umano sa mga political analyst ay isa di umano itong hamon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil kung totoo di umano na wala siyang kinalaman sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon at pag-aatake kay Vice President Sara matapos mag-leak ang text nito sa mga kongresista na may mensahe na wag nang ituloy ang impeachment laban kay pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Binibigyan din rin ng naturang sekta na sila ay para sa pagsusulong ng kapayapaan at kontra ito sa anumang kaguluhan manggagaling sa kanino mang panig. Samantala, matapos ang paghain ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara ng Bayan Party List, sakto naman daw ito na nakipagpulong ang mga House of Representatives kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ayon pa sa Presidential Communication Office, layo ng pagpupulong ang isang fellowship sa pamamagitan ng Office of the Vice President at member ng Kamara. Matagal na di umano itong itinatakda ang pagpupulong na ito. At ilan sa mga dumalo ay sina Speaker Martin Romualdez at House Minority Floor Leader Manny Galipe at 200 pang kongresista. Sa fellowship na iyon, nagbigay manifesto of support of the House of Representatives to President Ferdinand R. Marcos Jr. na pinirmahan ng mga kongresista. Kaya't dahil dito, di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi naman po mga tanga ang mga tao.
ikaw ang namumuno. Tapos pinagbabawal mo ang impeachment. Tapos hindi ninyo sinunod. Tapos kaharap kayong lahat. Hindi babanggitin o magtatanong man lang sa kung bakit hindi nasunod ang pakiusap niya. Kung ganun, isang pakana lang ang lahat. Tama po kayo. Ang hangad ng INC ay kapayapaan. Kapag natuloy ang pag-impeach kay BP Sara dyan, na po magsisimula ang gulo. Kaya, Mr. President, patunayan mo na ikaw ang presidente. Nakakagalit naman talaga yung mga mukha ng rebelde. Nagbubuwis ng buhay ang mga sundalo para labanan sila. Tapos sila na ang nasa kongreso at nagpapapreskon pa. Di na kailangang tatawagin ang may mga isip at hindi na bulag-bulagan kung anong nakikita sa bansa ngayon. Nasa kanila na yan kung gusto nilang mapayapa ang bansa at di maghihingalo ang Pilipinas. Nasa bingit na tubos na ng pondo ng Pinas. Puro utang, ubos mga crocs, kagaya marami na naghihirap. Fight BP Inday Sara. Para sa bansa, sa ikalulutas ng maraming problema. Ngayon lalo na ang mga mahihirap at nasalanta. Tigilan na yung away sa politika nyo sa kongreso. Pag-usapan natin yung reaction ng mga pro-BBM vloggers. Itong panawagan ng Iglesia ni Cristo na mag-conduct sila ng malawakang rally against sa impeachment ni BP Sara. Nako, nakarating po sa kampo ng Iglesia ni Cristo yung mga pro-BBM vloggers na sabi, wag na daw mag-rally. Sa loob ng bahay na lang sila mag-rally. Ako, nag-react ang Iglesia ni Cristo. Nag-react si Congressman Marcoleta. So, pakinggan natin ang topic nito. Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan, para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, magrarally. Abay, nung ibang grupo ko, parang may nasama pa. Ba't ba niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, di na lang kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Anong... Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang mga, may mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig na para bagang ayaw nila makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan. Hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi ko, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun ba ito? So yan mga kabayan, totoo po yan. Palakpakan po natin yung sinabi ni Congressman Marcoleta. Natakot na po sila. Unang-una, bakit po? Ha? Baka pag nabaliktad po ang mundo, at baka mauna pang masibak itong si President Bongbong Marcos Jr., no? Wala na po silang sasahurin na tubig. Ha? Wala na silang pagkakakitaan, wala na silang gatasan. O, di ba? O kaya yan sila, todo pong depensa ang mga yan. Bakit nyo naman mamasamain yung rally? Ha? Hindi naman yan magtatakip ng kanilang mga muka tulad ng ginawa ninyo. Diba? Kayo mga pro-BBM na nag-rally doon, nakatakip pa ang mga muka. Hindi naman gagawin nyo ng INC. Ipapakita po talaga nila ang kanilang mga muka. Dahil mga kababayan, proud po sila sa kanilang ginagawa. Unlike doon po sa mga BBM supporters na nag-rally na nakatakip po ang mga mukha. I think, ito ang naiisip ko mga kabayan. Bukod po sa sila ay bayan, ang naiisip ko po ay parang nahihiya po sila. Nahihiya po sila sa kanilang ginagawa. Parang kumbaga napipilitan lang kasi sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon talagang kakapit ka talaga sa patalim diyan sa pagrarally yan . Ano ba naman tatayo ka lang doon, nakatakip naman yung mukha mo. Diba? Hindi ka makikilala. O pag uwi niyo sa bahay, may dala ka ng bigas o pang suporta sa pamilya, nakasurvive din kahit isang araw lang, no? Kaya naiintindihan po namin kayo. Kayo mga BBM supporters na nagtatakip ng muka, naiintindihan po namin kayo kung bakit kayo nakatakip ng muka. Kasi nga po, nahihiya kayo sa inyong ginagawa. If it is against your will, no? Marami pa naman sigurong pwedeng pagkakitaan, no, mga kababayan.
lumaban tayo ng patas. Ha? If it is against your will, wag nyo na pong gawin. Unlike po dito sa gagawin ng INC, nitong Iglesia ni Cristo, mga kababayan, palakpakan po natin. It is their will, mga kababayan. Wala pong namilit sa kanila, no? Nagawin yan. Sila mismo ang nagkusa. Nagawin yan kasi nakikita na po nila na hindi na ito tama. Mukhang may mali sa administrasyon ito. Kaya pinapakita po nila ang suporta nila dito kay Vice President Sara Duterte. Ano po mga kababayan? May tama po ba yung sinasabi ko? Pasensya na po kayo kasi may iba pong mga nanonood dito sa ating munting channel, no? Na naboboringan po sa ating boring daw tayong magsalita. Well, anyway, it is your opinion, no? Importante naman sa akin na ipapahayag ko lang yung aking opinion at nababasa ko rin, no? At naipapahayag din ng ating mga kababayan ang kanilang mga opinion through comments, no? Yan mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.